Isang bagong pangalan ang muling lumutang sa pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee o BRC nitong Biyernes. Sa ikalawang supplemental affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kabilang si dating Senator Grace Poe sa mga nakatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pagsasalaysay ni Bernardo, hiniling umano ng dating staff ni Poe na si JY De La Rosa na kung maaari ay i-accommodate ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang senadora para sa National Expenditure Program ng Kagawaran. Dagdag pa niyang salaysay, 500 million pesos ang inilaan kay Poe na kinolekta ng kontraktor na si Mrs. Patron. Senator Grace Poe, sometime third quarter of 2024, JY De La Rosa, a staff of Senator Grace Poe, requested Sec Bunoan through me if Senator Grace Poe can be accommodated in the DPWH NEP. Sec Bunoan told me there is a 500 million for Senator Grace Poe and instructed me to ask the Senator for a list of projects. JY De La Rosa told me to coordinate the matter with Mrs. Patron, a contractor. Ito umano ay naganap noong third quarter ng taong 2024. Bukod kay Poe ay ilan din sa mga pangalang binanggit ni Bernardo ay sina dating Congresswoman Mitch Kaayon-Huy at Congresswoman Florida Robes na ayon sa kanya ay nakatanggap ng proyekto sa kanilang distrito na pinamahalaan ni Bernardo. Ngunit paglilinaw ng dating DPWH official, kanya pang bineberipika at kinukumpirma ang pagkakasangkot ng mga ito. Samantala, ilan naman sa mga invited resource person ang hindi nakadalo gaya ng mga kongresista. Ayon kay House Speaker Faustino Bojidi, hindi dumalo ang mga imbitadong congressman upang maiwasan ang anumang posibleng prejudice sa patuloy na investigasyon at findings ng ICI. Sa pakikipag-ugnayan naman ng Kagawaran sa Bureau of Immigration, walang record ng departure ang naitala mula kina Mark Bakiran Bunagan, Orly Guteza at Mark Teksay, habang kinumpirma naman ang pagbabalik bansa ni Alan Culestio mula sa kanyang maikling trip. Si John Paul Estrada naman ay umalis ng bansa noong Setyembre patungong Hong Kong at hindi pa nakababalik ng bansa sa kasalukuyan. Kaya naman ay nakikipag-ugnayan na ang Senado sa Interpol sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime para itrack ang galaw ng mga individual na ito na nasa ibang bansa. Samantala, sa pagdepensa ni Poe sa kanyang sarili, kanyang iginiit na hindi kailanman umano siya nakibahagi sa anumang korupsyon at nagtitiwala sa Department of Justice na masusing imbestigahan ang naturang akusasyon. Kanya rin umanong sinusuportahan ang investigasyon sa FCP kaya't siya rin ay isa sa mga naunang dumalo sa nagdaang ICI proceedings. Nakakalungkot at nakakaalarmaan niya na naidawit ang kanyang pangalan sa naturang kontrobersiya. Sa kabuuan, ilang mga pangalan ang ikinanta nitong Biyernes kabilang na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez mula sa isang video ni former Congressman Zaldico. Gayon din ang mga pangalang ipinagtibay ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang ledger na naglalaman ng kanilang naging transaksyon sa umano'y anomalya. Bunsod ng bigat ng kaganapan, hindi patuluyang isinara ang pagdinig at magpapatuloy pa hanggang sa itatakdang araw. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.